Mapagpalang araw po. Nandito po muli si Miss J.A. upang ipagpatuloy ang part 2 ng kwento ni Nalira at Dante. Sana po'y magustuhan niyo ang kwentong ito at kapulutan ng aral. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwentuhan. Kinabukasan, dumating ang unang malaking pagkakataon nila. Inanunsyo ng Student Council na magsasagawa ng technical audit sa lahat ng Foundation Day equipment. Kasama sa audit sina Dante, Beth bilang Computer Laboratory Assistant at 2 faculty representatives. Hindi opisyal na kasama si Lira, ngunit sa tulong ni Dante, naitalaga siyang inventory volunteer. Pagpasok nila sa media room, naroon na si Clarice. Namumutla ito. Bakit may audit? Tanong niya. Standard security procedure. Sagot ni Dante. Hindi naman ginagawa yan dati Ginagawa na ngayon. Binuksan ni Beth ang system logs. Isa-isang lumitaw ang mga external devices na ikinabit sa computer sa nakaraan 2 linggo. May isang unknown flash drive na paulit-ulit na ginamit tuwing gabi. Device name, NV/22. Napatingin si Lira kay Dante. Nicolas Villarreal. Binuksan nila ang listahan ng recently deleted files. May mga file name na tila ordinaryong school materials. FD Schedule Final, Movie Booth Trailers, Recognition Backup. Ngunit may isang folder na nabura ilang oras lamang bago ang audit. Major Exams Final. Nawala ang kulay sa mukha ni Clarice. Recover it, sabi ni Dante. Mabilis na nagtrabaho si Beth. Ilang minuto ang lumipas. May partial recovery, sabi niya. Lumabas ang ilang documents. Nakasulat sa isa. Strategic Management, Final Examination. Sa ibaba ay may listahan ng mga tanong at sagot. Tahimik ang silid. Agad na lumapit si Clarice. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Do not touch the computer, mariing sabi ni Dante. Baka may nag-frame sa amin. Napangiti si Lira ng walang saya. Interesting. Ano? Singhal ni Clarice. Wala pa naman nagsasabing ikaw. Bakit kami agad? Napatigil ang babae. Napatingin ng 2 faculty representative. Clarice, sabi ng isa. May access ka sa room? Opo, pero para lang sa Foundation Day. Ginamit mo ba yung flash drive na ito? Hindi ko alam. Device logs indicate ng account mong active tuwing ikinakabit ito, sabi ni Beth. Pwedeng may gumamit ng account ko. Password protected yun, sagot ni Dante. Nanginginig na si Clarice. Mula sa bulsa niya ay tumunog ang cellphone. Lumabas sa screen ang mensahe mula kay Serena. Burahin mo lahat, huwag kang aamin. Pabilis niyang pinatay ang screen, ngunit nakita yon ni Lira. Hindi malinaw ang buong mensahe. Ngunit sapat ang pangalan, Serena. May problema? Tanong ni Lira. Wala. Sure? Tumahimik ka! Biglang naging matalim ang boses si Clarice. Nagulat ang lahat. Huminga ito ng mabilis bago umatras. Kailangan ko lumabas. Hindi ka maaaring umalis, sabi ng faculty representative. Wala kayong karapatang pigilan ako, Clarice, sabi ni Dante. Remain calm. Ngunit bigla itong tumakbo palabas. Hinabol siya ng isang faculty member. Naiwan si Lira, Beth at Dante sa harap ng computer. Tinignan ni Lira ang recovered exam file. Simula na ito. Tumango si Dante. Pero kapag nalaman nilang may nakuha tayo, gagalaw sila. Hayaan mo, Lira. Hindi ko ibig sabihin pabayaan natin. Tumingin siya sa screen. Ibig kong sabihin, hayaan nating isipin nilang kaya pa nilang makatakas. Naintindihan agad ni Dante. Gusto mong bantayan kung saan sila pupunta at kung sino yung kokontakin nila. Risky. Effective. Maya-maya ay nagsalita si Beth. May isa pa. Binuksan niya ang hidden system folder. May video file doon na may kakaibang file name. JC Private. Hindi ito exam file, sabi niya. Play it. Utos si Dante. Binuksan ni Beth ang video. Malabo ang unang ilang segundo. Pagkatapos ay lumitaw ang loob ng isang hotel restaurant. Sa isang sulok, magkatabi sina
Jocelyn, na sa bago nilang pangalan ay si Clarice at isang lalaking kilala sa campus. Si Carlo Madrigal, isang assistant instructor na may kasintahan at anak sa labas ng universidad. Magkahawak ang kanilang kamay. Maya-maya ay yumuko ang lalaki at hinalikan si Clarice. Napaatras si Beth. Bakit nasa school computer ito? Hindi sumagot si Lyra. Pinigmasdan niya ang video. May timestamp, may malinaw na mukha, at may bahagi ng usapan kung saan binanggit ni Carlo na siyang kumukuha ng exam files mula sa faculty drive. Siya yung contact, sabi ni Dante. Si Carlo, bulong ni Lyra. Hindi lang cheating ang kasong ito, sabi ni Beth. May faculty involvement. Tumindi ang ekspresyon ni Dante. Copy to file. Original stays here. Document everything. Habang ginagawa ni Beth ang forensic copy, napatingin si Lyra sa video. Doon niya unang naisip ang Foundation Day movie booth. Kung doon planong itago ang mga exam files, doon din maaaring lumitaw ang katotohanan. Ngunit hindi sapat ang basta ilabas yun. Kailangan nilang maging maingat. Kailangan hindi silang magmukhang gumagawa ng krimen. At higit sa lahat, kailangan nilang makuha ang buong network bago sila kumilos. May plano ka na naman, sabi ni Dante. Hindi siya lumingon. Kaunti. Ano? Hindi pa buo Lyra. Humarap siya at ngumiti. Promise, 100%, remember? Exactly. Lumapit siya sa binata. Then, tutulungan mo kong buuin. Nagtagpong kanilang mga mata. Hindi ako papayag na basta tayo mag-broadcast ng private video, sabi ni Dante. May privacy issues. Alam ko. Hindi natin gagamitin ang affair para ipahiya lang sila. Hindi yun ang pakay ko. Ano kung gano'n Ang confession ni Carlo tungkol sa exam files. Tumango si Dante. Good. Pero, dagdag niya. Kapag sila mismo yung gumamit ng movie boot system at aksidenteng lumabas ang sariling files nila. Lyra. Ano? Hypothetical lang. Your hypothetical ideas are usually illegal. Hindi lahat. Karamihan. Ngumiti siya. Good thing na dyan ka para gawing legal. Napabuntong hininga si Dante. Ngunit sa kabila ng inis, may bahagyang paghanga sa mga mata nito. Habang pinagbamasdan niya, naisip ng binata na si Lyra ang pinakadelikadong uri ng tao para sa mga mapang-api. Hindi dahil malakas siya, hindi dahil mayaman siya, kundi dahil matalino siyang maghintay. At kapag dumating ang pagkakataong lumaban, hindi siya basta sumusugot. Pinipili niyang eksaktong lugar kung saan babagsak ang kanyang mga kalaban. Hindi pa alam ni na Serena at ng mga kasama nito na ang mga lihim na pilit nilang itinago ay unti-unti nang lumalabas. Hindi pa nila alam na ang babaeng pinagtawanan nila dahil sa simpleng baon ay may hawak na ngayon ang unang piraso ng katotohanan, sisira sa kanilang peking reputasyon. At hindi pa nila alam na sa likod ni Lyra ay may isang lalaking handang tumayo kasama siya. Hindi bilang student council president, hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang taong unti-unti nang nahuhulog sa babaeng hindi kailanman natutong yumuko. Hindi na pinawi ni Dante sina Lyra at Beth matapos matagpuan ang mga exam files sa media room. Agad niyang ipinasa sa dalawang faculty representative ang forensic copy ng mga dokumento. Gumawa rin sila ng written report upang hindi sila mapagbintangan nagtanim o nag-edit ng ebidensya. Ngunit may isang bagay silang hindi sinama. Ang video ni na Clarice at assistant instructor Carlo Madrigal. Hindi dahil nais silang protektahan ang lihim na relasyon ng dalawa, kundi dahil kailangan muna nilang matiyak kung paano nakuha ni Carlo ang mga exam file mula sa faculty drive. Kapag nalaman nilang nasa atin ang video, tatakbo sila. Sabi ni Lyra. Nag-report na tayo ng exam files. Sagot ni Dante, maghihinala na sila. Pero hindi nila alam kung gaano karaming alam natin. Nakaupo silang tatlo sa student council office. Gabi na't halos wala ng estudyante sa campus. Mabilis na nag-type si Beth sa laptop habang sinusuri ang metadata ng video. May date at location. Sabi niya, 3 linggo na recording. Hindi lang basta hotel restaurant ang lugar. Sa likod dito ay may private function room. Bakit nire-record ni Clarice ang sarili niya? Tanong ni Dante. Baka hindi siyang kumuha.
Sagot ni Lira. Then who? Bago pa siya makasagot, tumunog ang cellphone ni Beth. Mensahe iyon mula sa kanyang kuya. Kailangan niya siyang sunduin dahil lumalakas ang ulan. Mauna na ako, sabi niya. Ipapadala ko sa secure folder ang files. Nang makaalis si Beth, naiwan si Lira at Dante sa tahimik na opisina. Tumayo si Lira at sumilip sa bintana. Malakas ng ulan. Halos hindi na makita ang kabilang gusali. Hindi ka makakauwi sa lagay na yan, sabi ni Dante. Kaya ko. Baha na sa labas. Marunong ako lumangoy. Hindi yun nakakatawa. Humarap siya sa binata. Kapag nagseseryoso ka, parang lagi ka may kaaway. May mga taong nag-frame sa'yo bilang magnanakaw. At pinoprotektahan mo ko. Dapat lang. Bilang president? Hindi sumagot si Dante. Lumapit si Lira. Ilang hakbang lamang ang pagitan nila. Bakit hindi mo masabi ng diretsyo? Tanong niya. Ano? Nagusto mo ko? Nanigas ang binata. Ngunit imbes na umiwas, lalo pang lumapit si Lira. Hindi ako mahilig sa mabagal na usapan, Dante. Kapag may gusto ko malaman, tinatanong ko. Hindi lahat ng bagay kailangang madaliin. Hindi rin lahat kailangang pahirapan. Napahawak si Dante sa gilid ng mesa. Lira, marami nangyayari. Exactly. Baka bukas, mapatalsik ako. Baka makasuhan. Baka tuluyan ako mawalan ng scholarship. Lumambot ang mga mata niya. Kaya ayoko magkunwari na. Wala akong nararamdaman. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Dante. Gusto kita. Diretsyo, walang paligoy-ligoy, na walang pagiging seryoso ng binata. Pinalitan iyon ng pagkagulat at damdaming matagal nitong pinipigilan. Palaban ka talaga, bulong niya. Hindi mo pa sinasagot. Hinapit ni Dante ang bewang niya. Napasingap si Lira nang magkalapit ang kanilang mga mukha. Gusto rin kita. Amin ito. Wala pa nung banggiin mo ko sa hallway. Sinungaling, nainis ka sa akin nun. Nainis ako dahil pagkatapos kitang saluhin, parang ikaw pa yung galit. Defense mechanism. Ngayon, wala nang depensa? Wala. Dahan-dahang inilapit ni Dante ang mukha niya. Sigurado ka? Hindi ako aamin kung hindi. At sa gitna ng malakas na ulan, hinalikan siya ni Dante. Hindi yun mahaba o mapusok, ngunit sapat upang mawala ang lahat ng ingay sa paligid. Mahigpit na napakapit si Lira sa damit ito. Sa loob ng ilang sandali, nakalimutan niya ang scholarship, ang akusasyon at ang planong paghihiganti. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, parehong mabilis ang kanilang paghinga. Gumiti si Lira. Bakit ka namumula, Mr. President? Ikaw nang halik. Ikaw ang lumapit. Ikaw ang umamin. Ikaw may gusto simula pa sa hallway. Hindi napigilan ni Dante ang pagtawa. Ngunit mabilis ding naputol ang sandali nang tumunog ang office phone. Sinagot yon ng binata. Student Council Office. Nawalang ngiti niya habang nakikinig. Kailan? Tumingin siya kay Lira. Secure the area, papunta na kami. Ibinaba niyang telepono. Ano nangyari? Tanong ni Lira. May pumasok sa media room. Clarice? Hindi nila nakita mukha. Mabilis silang tumakbo patungo sa media building. Pagdating nila, bukas ang pinto ng silid. Nakasalampak sa sahig ang isang security guard, ngunit gising naman ito. Tinulak ako. Hingal nito. Nakahudi, may kinuha sa computer. Lumapit si Lira sa system unit. Bukas ang case at nawawalan storage drive. Ninakaw nila yung original evidence. Sabi niya. Sinuri ni Dante ang paligid. May forensic copy tayo. Alam kaya nila yon? Bago makasagot ang binata, may napansin si Lira sa ilalim ng mesa. Isang maliit na gintong palawit na hugis bituin. Pinulot niya yon gamit ang panyo. Kilala niya kung kanino yon. Bahagi iyon ng bracelet ni Isabel. Hindi lang sila naglinis ng ebidensya, sabi ni Lira. Nag-iwan sila ng ebidensya laban sa sarili nila. Ngunit biglang tumunog ang cellphone niya. Isang video message mula sa hindi kilalang numero. Binuksan niya yon. Makikita sa video si Aling Sinta na nagsasara ng pwesto sa palengke. Kuha iyon mula sa malayo. Kasunod ang mensahe. Tumigil ka. Kung hindi ang lola mo, susunod. Nawala ang ngiti sa mukha ni Lira. Dante. Nang makita ng binata ang mensahe, nanigas ang kanyang panga. Pupunta tayo sa lola mo. Hindi. Ano?
Kapag nakita nilang natakot ako, alam nilang epektibo. Buhay na lola mo nakataya, alam ko. Nanginginig ang kamay niya, ngunit matatag ang boses. Tawagan natin siya. Papuntahin natin sa ligtas na lugar. Pero hindi tayo titigil, Lira. Hindi lang akong pinagbabantaan nila. Kapag umatras tayo, may iba silang sisirain. Napatingin siya sa gintong palawit sa kanyang kamay. Gusto nila ng laban. Nawala ang masayahing kislap sa kanyang mga mata. Pinalitan iyon ng malamig na determinasyon. Bibigyan natin sila. Makalipas ang isang oras, ligtas nang nakarating si Aling Sinta sa bahay ni Beth. 2 security volunteer din ang pinadala ni Dante upang bantayan ang lugar ng palihim. Samantala, sinailalim sa pagsusuri ang gintong palawit. Napatunayang bahagi iyon ng bracelet na suot ni Isabel sa CCTV noong araw na itinanim ang pera sa locker ni Lira. 3 ebidensya nang nakaturo dito. Ang unauthorized login sa email ni Lira, ang pagpasok nito sa locker corridor, at ang palawit na nagtagpuan sa media room matapos manakaw ang storage drive. Ngunit ayaw pa rin ni Lira na agad siyang ipahuli. Susundan natin siya, sabi niya. May sapat na para ipatawag siya, sagot ni Dante. Kapag pinatawag siya, si Isabel ang isasakripisyo ni Serena. Then anong gusto mo? Takutin natin siya. Hindi tayo mananakot, hindi literal. Kinuha ni Lira ang cellphone. Nagpadala siya kay Isabel gamit ang anonymous account. Larawan ng gintong palawit. Kasunod ang mensahe. May naiwan ka. Gusto mo bang sa disciplinary board ko ito ibalik? Ilang segundo lamang ang lumipas. Nag-online si Isabel. Pagkatapos ay bigla itong nag-log out. Ngayon, sabi ni Lira, hintayin natin kung sinong una niyang pupuntahan. Sa parking area, palihim nilang nakita si Isabel na nagmamadaling sumakay sa kotse ni Serena. Nasa loob din sina Clarice at Nico. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo. Hindi nila marinig ang usapan, ngunit kitang-kita nilang umiiyak si Isabel habang may pinapakita sa cellphone. Maya-maya ay lumabas si Nico at naglakad patungo sa lumang gymnasium. Susundan ko siya, sabi ni Lira. No, sagot ni Dante. Ako. Hindi kanya paghihinalaan? Mas lalo kanyang paghihinalaan. Hindi na nakipagtalo si Lira. Palihim nilang sinundan si Nico hanggang sa lumang equipment tool. May lalaki naghihintay doon. Si Carlo Madrigal. Iniabot ni Nico ang ninakaw na storage drive. Sir, kailangan niyo na pong sirain to, sabi niya. Mula sa likod ng pader, iniangat ni Lira ang cellphone at nag-record. Bakit ako? Galit na tanong ni Carlo. Dahil kayo yung kumuha ng exam files. Hindi ako nagbenta, pero kayo nagbigay kay Clarissa. Hinawakan ni Carlo ang kwelyo ni Nico. Kapag nadamay ako, isasama ko kayong lahat, pati si Serena. Nakangiting tumingin si Lira kay Dante. Nakuha nila ang kailangan. Ngunit bago sila makaalis, biglang humarap si Carlo sa kanilang direksyon. May tao dyan! Tumakbo si Nico papunta sa kanila. Hinawakan ni Dante ang kamay ni Lira. Takbo! Pabilis silang tumakbo palabas ng gym. Malapit na silang maabutan ni Nico nang biglang huminto si Lira. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Dante. Hinarap niya si Nico at itinapat ang cellphone dito. Smile! Kita sa screen ang live video call kasama 2 faculty representative at Director Romero. Nanigas si Nico. Mula sa kabilang linya ay malamig na nagsalita si Director Romero. Mr. Villarreal, huwag kang gagalaw, papunta ng campus security. Nawala ang kulay sa mukha ni Nico. Samantala, tumakbo si Carlo palabas sa kabilang pinto. Ngunit hindi yun kinabahala ni Lira. Nasa kanila na ang malinaw na recording. At sa pagkakataong yon, hindi na lamang iskandalo sa paaralan ang kinakaharap ng kanilang mga kalaban. May opisyal na testigo, may digital na ebidensya, at may nahuling sangkot habang hawak ang ninakaw na storage drive. Tumingin si Lira kay Dante. Isa nang bumagsak. Hinawakan ng binatang kamay niya. Hindi pa tapos. Ngumiti siya. Mas maganda. Sa malayo, habang isinasakay ng security si Nico sa service vehicle, nakatayo si Serena sa loob ng kanyang kotse. Nakita niyang magkahawak kamay sina Lira at Dante, at doon niya napagtanto ang 2 bagay. Una, hindi na niya makokontrol ang investigasyon.
At ikalawa, tuluyan ng pinili ni Dante si Lira. Mahigpit niyang hinawakan ang manibela. Hindi ka mananalo, bulong niya. Ngunit sa unang pagkakataon, nanginginig ang kanyang boses dahil alam niyang nagsisimula ng kanyang pagbagsak. Kinabukasan, ipinatawag si Nico sa disciplinary office. Naroon sina Director Romero, 2 propesor, Dante, Lira at Seren. Nanginginig ang mga kamay ni Nico habang nakaupo sa gitna. Nakita ka nagabot ng ninakaw na storage drive kay Assistant Instructor Carlo Madrigal. Mariing sabi ni Director Romero. May video at mga testigo. Napatingin si Nico kay Serena. Malamig lamang ang mukha ng dalaga. Sabihin mo totoo. Utos si Director Romero. Huminga ng malalim si Nico. Hindi akong utak. Sino? Itinaas niyang kamay at tinuro si Lira. Siya! Napatawa si Lira. Mas kapanipaniwala pa siguro sabihin mong ako yung may-ari ng universidad. Si Lira nag-utos sa akin na kunin ang exam files. Pagpapatuloy ni Nico. Gusto niyang ibenta para may pambayad sa tuition. Nagbulungan ang mga nasa silid. Tumayo si Dante. May ebidensya ka. Inalabas si Nico ang cellphone. May mga screenshot ang umano'y pag-uusap nila ni Lira. Lira, kunin mo ang files. Babayaran kita pagkatapos. Delikado to. Kailangan ko ng pera walang makakaalam. Nanigas sa mukha ni Lira. Hindi siya nagulat sa akusasyon, ngunit mahusay ang pagkakagawa ng mga peke mensahe. Inedit yan, sabi niya. Lagi naman yan dahilan mo. Singit ni Serena. Kapag may ebidensya laban sa'yo, sasabihin mong peke. Humarap si Lira dito. At kapag may kasalanan ka, ibang tao yung tinutulak mo sa harap. Enough! Utos si Director Romero. Kinuha ni Beth ang cellphone ni Nico upang suriin. Makalipas ang ilang minuto, napakunatan noon niya. May problema. Ano? Tanong ni Dante. Hindi screenshot lang messages. Nasa mismong messaging application. Napatingin ang lahat kay Lira. Nakulo ng account ko. Sabi niya. Possible. Sagot ni Beth. Lalo na kung nakuha nilang password niya nun. Convenient. Bulong ni Serena. Lumapit si Dante kay Nico. Bakit mo ipinasa kay Carlon Drive kung si Lira nagutos? Hindi agad nakasagot ang lalaki. Dahil, nauutal niyan sabi. Si Carlon kukuha ng pera. Sinabi mo sa recording na si Carlon kumuha ng exam files. Sagot ni Dante. Wala kang binanggit tungkol kay Lira. Namula si Nico. Biglang tumunog ang cellphone ni Serena. Mabilis niya yung pinatay. Ngunit napansin ni Lira ang takot sa mga mata niya. May naghihintay silang ibang galaw. At dumating yun makalipas lamang ang ilang segundo. Pumasok ang isang security officer. Director, may natagpuan po kami sa bag ni Mr. Lisay. Inalapag nito ang isang flash drive sa mesa. May kopya ng leak exams. Tahimik ang buong silid. Tinitigan ni Lira ang kanyang bag. Iniwan niya yon sa labas bago pumasok. May naglagay niyan. Lahat na lang ba inilalagay sa gamit mo? Tanong ni Serena. Lumapit si Dante sa bag. Who searched this? Anonymous tip po. Sagot ng officer. Sino humawak bago yung dinala dito? Ibang student assistant. Name. Nag-atubili ang officer. Isabel Arceo. Napangiti si Lira. Salamat. Nawala ang kulay sa mukha ni Serena. Bakit ka nakangiti? Tanong nito. Dahil sa blade na naman ang plano niyo. Hinarap ni Lira sa Director Romero. Sir, humihingi po ako ng fingerprint examination sa flash drive at sa bag ko. At gusto kong tignan ng hallway CCTV bago ito natagpuan. Granted. Sagot ang direktor. Mabilis at tumayo si Serena. This is ridiculous! Bakit parang kinakabahan ka? Tanong ni Lira. Hindi ako kinakabahan. Then stay. Hindi makaalis si Serena. Makalipas ang kalahating oras, dumating ang preliminary report. Walang fingerprint ni Lira sa flash drive. Ngunit may malinaw na fingerprint ni Isabel. Kasunod noon, ipinakita ang CCTV. Makikita si Isabel na palihim na nagbukas ng bag ni Lira bago tinawag ang security officer. Natahimik si Nico. Namumutla si Serena. Bring Miss Arceo here. Utos si Director Romero.
Ngunit bago pa makaalis ang security, tumunog ang cellphone ni Lyra. Isang live video ang natanggap niya. Makikita si Isabel sa rooftop ng science building. Nakatayo ito malapit sa gilid, umiiyak. "Kapag lumapit kayo, tatalon ako!" Sigaw nito sa video. Nanlaki ang mga mata ni Serena. "Isabel!" Mabilis na tumakbo palabas sina Lyra at Dante. Pagdating nila sa rooftop, malakas ang hangin. Nakatayo si Isabel sa gilid habang hawak ang cellphone. "Lumayo kayo!" Sigaw niya. Huminto si Dante. "Isabel, bumaba ka dyan! Wala na akong babalikan!" Dahan-dahang lumapit si Lyra. "Meron! Tumigil ka! Ikaw ang dahilan nito! Hindi ako nag-utos sa'yo magtanim ng pera at flash drive!" Napahugulgol si Isabel. "Wala akong choice! Lahat tayo may choice! Hindi mo naiintindihan! Then explain!" Nanginginig na tumingin si Isabel kay Serena. Nakadarating lamang sa rooftop. Agad na nagsalita si Serena. "Isabel, huwag ka magsabi na kung ano-ano!" Napatigil si Lyra. Doon niya nalaman ang katotohanan. Hindi takot si Serena para kay Isabel. Takot siyang magsalita ito. "Siya ba nag-utos?" Tanong ni Lyra. Humagulgol si Isabel. "Sinabi niya sisiraan niya pamilya ko kapag hindi ko ginawa." "Sinungaling!" Sigaw ni Serena. "May hawak siyang records ng utang na papa ko. Sinabi niyang ipapahiya niya kami." Humakbang palapit si Lyra. "Isabel, bumaba ka, hindi kita kaaway. Pero sinira ko ang buhay mo. Tinangka mo." Napatitig sa kanya si Isabel. Hindi nawala ang tapang sa mukha ni Lyra, ngunit lumambot ang kanyang boses. "Ang pag-amin mong unang tamang desisyong magagawa mo. Huwag mo hayaan ng kasalanan nilang maging wakas ng buhay mo." Unti-unting iniabot ni Lyra ang kamay. "Halika." Nanginginig na kumapit si Isabel. Mabilis siyang hinila ni Lyra at Dante palayo sa gilid. Nang makaligtas ito, napaluhod si Isabel at umiyak. "Si Serena nag-utos sa lahat," amin niya. "Pati sa pera sa locker, pati sa banking account, pati sa pagbabanta sa lola mo." Nagkatinginan sina Dante at Lyra. Galit na umatras si Serena. "Wala kang patunay!" Inilabas si Isabel ang cellphone. "Meron!" Binuksan niya ang voice recordings at messages si Serena. Malinaw ang lahat ng utos. Pagtatanim ng pera, pagkuha ng passwords, pagbabanta kay Aling Sinta, at pagtatangkang idiin si Lyra sa exam leakage. Tahimik na lumapit si Direktor Romero kasama security officers. "Serena Montenegro," malamig niyang sabi. "You are suspended effective immediately." Ngunit gumiti lamang si Serena. "Hindi niyo ako kayang patalsikin." "Bakit?" "Dahil kapag bumagsak ako, may kasama akong mas malaking pangalan." Napatingin siya kay Direktor Romero. "At hindi yan si Lyra." Bago siya dalhin ng security, lumapit siya sa dalaga. "Akala mo tapos na?" Ngumiti si Lyra. "Hindi pa. Kaya nga excited ako." Mahigpit na hinawakan ni Dante ang kamay niya. Sa pagkakataong nun, hindi na sila nagkunwari. Sa harap ng lahat, hinalikan niya si Lyra sa noo. "Hindi na kita iiwan sa laban na to." Tumingala si Lyra sa kanya. "Hindi kita papayagang iwan ako." Ngunit habang inilalayo si Serena, isang pangalan ang binanggit nito kay Direktor Romero. "Tanungin mo sa Helena tungkol sa batang nawala 20 taon na nakaraan." Nanigas ang direktor. Napansin yun ni Lyra. At sa unang pagkakataon, hindi ang iskandalo sa paaralan ang pinakamalaking lihim na kailangan niyang harapin, kundi ang lihim ng sarili niyang pagkatao. Pagkatapos ng insidente sa rooftop, agad na dinala si Isabel sa klinik habang si Serena ay sinailalim sa preventive suspension. Buong campus na nag-uusap, ngunit hindi iyon ang laman ng isip ni Lyra. Paulit-ulit niyang naaalala ang sinabi ni Serena. "Tanungin mo si Helena tungkol sa batang nawala 20 taon na nakaraan." Kinagabihan, nag-iisa si Direktor Isandro Romero sa kanyang opisina. Tahimik niyang binuksan ang isang lumang drawer. Mula roon ay inilabas niya ang isang kupas sa litrato. Larawan niyo ng isang batang babae na halos 2 taong gulang. Mahaba ang buhok, malaki ang mga mata, nakasuot ang dilaw na bestida.
Napaluhan direktor. Nasaan ka na, anak? Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang asawa niyang si Helena. Nakita ko si Lira ngayon. Mahinang sabi nito. Hindi sumagot ang direktor. Kamukhang kamukha siya ng anak natin. Napapikit si Direktor Romero. Huwag na natin buksan ang lumang sugat. Hanggang kailan tayo mananahimik? Dahil wala tayong kasiguraduhan. Meron. Nanigas ang direktor. Inilapag ni Helena ang isang lumang kwintas sa mesa. Isang maliit na silver pendant na hugis buwan. Naalala mo ba to? Nanlaki ang mga mata ng direktor. Yan ang, Oo, yan ang kwintas ng anak natin. Samantala, nasa bahay ni Beth si Narira, Dante at Aling Sinta. Habang naghahapunan, napansin ni Dante ang lumang kwintas sa leeg ni Lira. Parehong hugis buwan, parehong disenyo. Eksaktong kapareho na nakita niya minsan sa opisina ni Direktor Romero. Lira, saan mo nakuha yung kwintas mo? Napahawak si Lira dito. Kay Lola. Lumungan silang lahat kay Aling Sinta. Tahimik ang matanda. Nakita ko lang yan sa leeg niya nung sanggol pa siya. Sanggol? Tumango ang matanda. Hindi ko siya tunay na apo. Parang tumigil ang oras. Nanlaki ang mga mata ni Lira. Ano pong ibig yun sabihin? Huminga ng malalim sa Aling Sinta. 20 taon na nakalipas. May nakita akong batang umiiyak sa gilid ng simbahan. Ikaw yon. Napatayo si Lira. Hindi po. Wala kang kasama. May kwintas ka lang at maliit na kumot. At mula nun, inalagaan na kita. Hindi makapagsalita si Lira. Pakiramdam niya'y biglang gumuho ang mundong kinagisnan niya. Kinabukasan, habang naglalakad papasok sa campus si Lira at Dante, biglang humintong isang itim na SUV sa kanilang harapan. Bumaba si Direktor Romero. Diretso siyang lumapit kay Lira. Lira. Po, sir? Hindi agad nakapagsalita ang direktor. Nakatitig lamang siya sa kwintas nito. Sa unang pagkakataon, nakita niya itong malapitan. Parehong kwintas, parehong peklat sa kaliwang pulusuhan, parehong mga mata. Halos manginig ang kanyang boses. Pwede ba kita makausap? Nang tayo lang. Bago pa makasagot si Lira, may malakas na sigaw mula sa loob ng campus. Sunog! Lumingon silang lahat. Makapal na usok ang lumalabas sa media building. At naroon ang lahat ng natitirang ebidensya laban kina Serena at Carlo. Hindi na nagdalawang isip si Lira. Dante, nandun po yung hard drive! Mabilis silang tumakbo papunta sa gusali. Ngunit mula sa di kalayuan, nakangiting pinagmamasdan sila ni Serena. Kapag walang ebidensya, wala ring kaso. Hindi niya alam. May isang taong palihim na nagbi-video sa kanya habang sinasabi yon. Makapal ng usok, nagkakagulo mga estudyante. May tao pa ba sa loob? Sigaw ni Dante sa gwardya. May utility stop pa! Hindi na nagdalawang isip si Dante. Hinubad niya ang blazer at sinabit sa bibig. Lira, dito ka lang. Ano? Sasama ako! Bago pa siya mapigilan, pareho silang pumasok. Sa loob, halos wala nang makita dahil sa usok. Narinig nila ang pag-ubo ng isang matandang utility worker. Nandito po ako! Mabilis na inalalayan ni Lira ang matanda, habang si Dante naman ay tumakbo sa control room. Hard drive! Pulong niya. Pagdating niya, bukas ang CPU. Ngunit napansin niyang may isang maliit na black SSD sa ilalim ng mesa. Hindi iyon nasama sa ninakaw. Mabilis na yun sinilid sa bulsa. Dante! Sigaw yon ni Lira. Biglang bumagsak ang isang nasusunog na kahoy. Agad niya niyakap si Lira upang hindi ito matamaan. Lumabas silang tatlo ilang segundo bago tuluyang bumagsak ang kisame. Nagpalakpakan ng mga estudyanteng nakakita. Grabe! Si Dante! Si Lira! Ngunit hindi nila alam. Mas mahalagang nailigtas silang SSD kaysa sa buong gusali. Kinahapunan, sinuri ni Beth ang SSD. Pagkabukas ito, nanlaki ang kanyang mga mata. Nako, ano? Tanong ni Lira. Hindi lang exam files. Ano pa? May folder. Montenegro Foundation. Binuksan niya. Lumabas ang listahan ng mga bank transfers.
Bribes, donations, payments, pati pangalan ng ilang guro. Nanlaki ang mga mata ni Dante. Corruption. Hindi lang pala cheating ang nangyayari. May malaking sindikato sa loob mismo ng paaralan. Biglang tumunog ang cellphone ni Lyra. Video call. Unknown number. Pagbukas niya, si Serena. Nakangiti ito habang umiinom ng wine. Congratulations! Hindi mo pala nasunog lahat. Tahimik lang si Lyra. Anong gusto mo? Simple. Ibinaling ni Serena ang camera. Nasa warehouse si Carlo. Nakagapos. Duguan. Kapag nagsalita siya, patay siya. Nanigas si Dante. Nasaan kayo? Ngumiti si Serena. Hanapin niyo. Pinatay nito ang tawag. Anong gagawin natin? Tanong ni Beth. Hindi tayo pwedeng dumiretso. Sabi ni Dante. Baka bitag. Tahimik si Lyra. Pagkatapos ay ngumiti. Hindi tayo hahanapin nila. Anong ibig mo sabihin? Pusang lalapit sa Serena. Paano? Kinuha niya ang cellphone. Nag-upload siya sa anonymous campus page. Recovered ng lahat ng files. Bukas, 10:00 ng umaga, ilalabas ang buong katotohanan. Hindi totoong kumpleto ang ebidensya. Bluff yun. Pagkaraan lamang ng ilang minuto, tumunog ang cellphone ni Dante. May GPS location. Warehouse sa labas ng lungsod. Kasunod ang mensahe. Kung gusto niyo ng katotohanan, dito kayo. Ngumiti si Lyra. Kagat. 9:00 ng gabi, tahimik ang lumang warehouse. Pumasok si Lyra at Dante. Ngunit pagpasok nila, walang tao. Tanging isang projector lamang ang nakabukas. Biglang lumabas sa puting pader ang mukha ni Serena. Akala niyo ba kung hahabulin niyo? Tumawa ito. Kayo palang hahabulin. Biglang nagsarang malaking bakal na pinto. Kasunod noon, umalingaw-ngaw ang tunog ng timer. Napalunok si Dante. Bomba! Mahigpit na hinawakan ni Lyra ang kanang kamay niya. Ngunit sa halip na mataranta, ngumiti siya. Late na, Serena. Bakit? Tanong ni Dante. Inilabas si Lyra ang cellphone. May live location itong pinadala bago pa sila pumasok, kasamang isang simpleng mensahe. Kapag hindi kami lumabas sa loob ng 10 minuto, pasukin yung warehouse. Napangiti si Dante. Hindi talaga kita kayang unahan. Boyfriend mo ko. Correction. Ngumiti si Lyra. Ikaw ang boyfriend ko. Sa labas ng warehouse, hindi nila alam. Nakahanda ng SWAT team. At si Director Romero mismo ang nangunguna sa operasyon. Lumipas ang 3 linggo matapos ang investigasyon ng paaralan at pagsusuri ng digital evidence, tuluyang napatunayang peke ang mga ebidensyang itinanim laban kay Lyra. Naibalik ang kanyang scholarship. Si Carlo Madrigal ay tinanggal sa serbisyo at nahaharap sa kasong kriminal. Si Nico at Clarice ay kusang umamin kapalit ng mas maagang parusa. Ngunit si Serena, hanggang huli ay tumangging umamin. Graduation day. Punong-puno ng pamilya ang auditorium. Nasa unang hanay si Aling Sinta, nakasuot ang simple ngunit malinis na Pilipinyana. Hindi nito mapigilang umiyak habang pinagmamasdan si Lyra na nakatoga. Lola, lumapit si Lyra at niyakap siya. Salamat po. Hindi ako ang dapat mong pasalamatan. Kayo ang dahilan kung bakit nakatapos ako. Mahigpit silang nagyakapan. Sa kabilang dako, tahimik lamang na pinagmamasdan sila ni na Direktor Romero at Helena. Hindi pa rin nila sinasabi ang baong katotohanan. Graduating with academic excellence. Isa-isang tinawag ang mga pangalan. Dante Marasigan. Malakas ang palakpakan. Kasunod, Lyra Talisay. Mas lalo pa lumakas ang palakpakan. Habang naglalakad si Lyra papunta sa entablado, biglang tumayo si Serena mula sa likuran. Peke ang award na yan! Natahimik ang buong auditorium. Itinago niyong katotohanan! Lumapit ang security. Ngunit hindi nagpahuli si Serena. Kinuha niya mikropono. Akala niyo mabait si Lyra? Anak siya ni Direktor Romero! Parang huminto ang oras. Nagkatinginan ng lahat. Unti-unting tumayo si Direktor Romero. Tama siya. Nabigla ang buong bulwagan. Lumapit siya kay Lyra. Nanginginig ang kanyang kamay.
Anak, Namasa ang mga mata ni Lira. hindi ko alam. Ilang taon kitang hinanap. Tahimik ang buong auditorium, lumapit si Helena. Hindi ka namin iniwan. May dumukot sa'yo nung bata ka. At simula nun, hindi na namin nalaman kung saan ka napunta. Napatingin si Lira kay Aling Sinta. Mahigpit siyang niyakap ng matanda. Hindi kita ninakaw. Nakita lang kitang umiiyak at pinili kitang mahalin. Tuluyang napaiyak si Lira. Lumapit siya sa direktor. Hindi ko alam kung kaya kitang tawaging papa. Ngumiti ito habang umiiyak. Hindi ko ipipilit. Ang mahalaga, nakita na kita. Pagkayakap na umiyak ang mag-ama. Malakas ang palakpakan ng buong auditorium. Sa gitna ng emosyonal na tagpo, muling nagsalita si Serena. Drama lang yan! Mayaman na pala siya kaya siya nanalo! Hindi na nakapagpigil si Dante. Lumapit siya rito. Sapat na. Tatanggapin mo ba talaga ang babaeng yan? Tanggap ko siya. Kahit dati siya mahirap? Ngumiti si Dante. Hindi ko minahal si Lira dahil mayaman siya. Tingnan mo lahat. Tingnan mo sarili mo. Ikaw ang may lahat. Pero wala kang respeto. Tapos si Lira, wala halos nun. Pero siya may pinakamayamang puso. Namula sa galit si Serena. Bigla niyang sinampal si Dante. Nagulat ang lahat. Ngunit bago pa makalapit ang security, isang babae ang sumampal kay Serena. Si Lira. Tahimik lamang, hindi malakas. Ngunit sapat para matahimik ang buong bulwagan. Tapos na. Mahinahon ang boses niya. Hindi kita sinampal dahil galit ako. Sinampal kita para ipaalala sa'yo na hindi mo pwedeng bastusin ang taong mahal ko. Napangangaan lahat. Napangiti si Dante. Unang beses niyang marinig na tinawag siyang ganoon ni Lira sa harap ng maraming tao. Kusang sinuko ni Serena ang sarili habang inilalabas siya ng security. Humarap siya kay Lira. Hindi pa itong katapusan. Ngumiti si Lira. Hindi. Katapusan na ito ng pananakot mo. Tapos ng panahon na ikaw yung kinatatakutan. At sa unang pagkakataon, tahimik na yumuko si Serena. Alam niyang wala na siyang laban. Matapos ang graduation ceremony, nagtipon ang pamilya ni Lira sa hardin ng universidad. Lumapit si Dante. May hawak siya maliit na kahon. Kinabahan si Lira. Huwag mong sabihin, Lira. Lumuhod si Dante. Napasinghapan lahat. Hindi singsing ang laman ng kahon, kundi ang lumang kutsarang bakal mula sa bauna ni Lira. Ito ang kutsarang ginamit mo nung araw na sinira nilang pagkain mo. Tinago ko. Napaluha si Lira. Dito ako unang humanga sa'yo. Hindi dahil lumaban ka, kundi dahil kahit nasasaktan ka, hindi ka naging masamang tao. Inilabas niya ang isang simpleng singsing. Ngayon, pwede bang habang buhay na kitang kakampi? Hindi na napigilan ni Lira ang pagluha. Paliw ka talaga. Natawan lahat. Oo ba o hindi? Nakangiting tanong ni Dante. Pinunasan ni Lira ang kanyang mga mata. Oo, pero may kondisyon. Ano? Habang buhay mo lulutuan ng paborito kong adobo ang magiging pamilya natin. Tumawa si Dante. Deal. Isinuot niya ang singsing sa daliri ni Lira. Muling umalingaw-ngaw ang palakpakan. Ngunit mula sa di kalayuan, may isang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana ang tahimik na nambamasid. May hawak siya lumang folder. Sa harap nito'y nakasulat. Project Lira. Gumiti siya na malamig. Hindi pa nila alam na hindi aksidente ang pagkawala ni Lira nung bata pa siya. 3 buwan matapos ang graduation, opisyal ng empleyado si Lira sa Romero Holdings bilang Junior Business Analyst. Samantala si Dante ay naging Operations Director ng sariling kumpanya ng kanilang pamilya. Magkasintahan na sila. Hindi na nila tinatago yon. Isang gabi, habang inaayos si Lira mga lumang dokumento sa opisina ni Director Romero, may nahulog na kulay abong folder. Nakasulat sa harap, Project Lira. Kinabahan siya. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang unang pahina. Subject, Female Child. Codename, Lira. Nanlamig ang kanyang katawan. May mga litrato siya nung sanggol pa lamang. May petsa, may medical records, at may pirma ng isang lalaki. Dr. Adrian Montenegro. Montenegro?
Napakunat na noon ni Lira. Parehong apelyido ni Serena. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Director Romero. Lira, Mabilis niyang sinara ang folder. Papa, unang beses niya yung nasabi. Napaluhan, Direktor. Ano po yung Project Lira? Tahimik ito. panahon na sigurong malaman mong totoo. 20 taon na nakalipas. May malubhakang sakit sa dugo. Nag-iisa kang anak namin. At ang tanging doktor na pwedeng gumawa ng experimental treatment ay si Dr. Adrian Montenegro. Nanlaki ang mga mata ni Lira. Tati ni Serena, tumango ang Direktor. Pero hindi niya tinuloy ang operasyon Bakit? dahil gusto niyang ibenta ang research sa ibang bansa. Nang tumanggi ako, kinuha ka niya. Parang nawala ng hangin si Lira. Dinukot niya ako. Hindi para patayin, kundi para gamitin. Biglang tumunog ang cellphone ni Direktor Romero. Mabilis niyang sinagot. Pagkaraan ng ilang segundo, namutla siya. Ano po? Napatingin si Lira. Ano nangyari? Mahina ang boses ng Direktor. Nakatakas si Serena. Kasabay noon, sa isang pribadong pantalan, lumabas ang barko si Serena. Kasamang isang lalaking nasa edad 60. Maputi ang buhok, matulis ang tingin. Ngumiti ito na makita ang dalaga. Welcome home. Uncle, Handa ka na bang bawiin na lahat? ngumiti si Serena. Hindi pa tapos ang laban. Kinagabihan. Habang pauwi si Lira at Dante, biglang may humarang na itim na van. Lumabas ang 4 na armadong lalaki. Miss Lira, sumama ka sa amin. Mabilis na tinulak ni Dante si Lira sa likuran niya. Walang gagalaw. Ngunit, may narinig silang putok. Napasinghap si Lira. Dante! Dahan-dahang napaluhod ang binata habang hawak ang kaliwang balikat. Duguan. Ngunit bago pa makalapit ang mga armado, may 5 itim na SUV ang biglang huminto sa paligid. Bumaba ang mga bodyguards ni Direktor Romero. Nagkaroon ng putukan. Napilitan tumakas sa mga salarin. Mahigpit na niyakap ni Lira si Dante. May tama ka. Gumiti pa rin ang binata kahit namumutla. Sabi ko sa'yo, hindi kita iiwan. Napaiyak si Lira. Huwag mo nang uulitin ang pagiging bayani ah. Mahina ito natawa. Boyfriend mo ko. Trabaho ko yun. Mabilis siyang hinalikan ni Lira sa labi. Trabaho mong mabuhay. Habang sinasakay ni Dante sa ambulansya, may isang sniper ang nakatingin mula sa rooftop ng katabing gusali. Ibababa na sana nito ang baril nang may tumawag. Mission failed. Malamig na umiti ang sniper. Next time, hindi na siya makakaligtas. Makalipas ang 2 linggo, nakalabas na ng ospital si Dante. Mabuti na lamang at balikat lamang ang tinamaan ng bala. Habang nagpapagaling siya sa bahay, araw-araw siyang dinadalaw ni Lira. Pwede bang huwag ka nang maging superhero? Nakangusong sabi ni Lira habang pinapalitan ng benda nito. Pwede naman. Talaga? Kung papayag ka maging asawa kita. Napahinto si Lira. Ha? Ngumiti si Dante. Mula sa bulsa ng jacket niya ay nilabas niya ang isang maliit na kahon. Sa loob nito isang simpleng platinum ring. Lira Talisay. Wala ng drama. Wala ng paligoy-ligoy. Pakakasalan mo ba ako? Napaluha si Lira. Seryoso ka? Hindi ako marunong magbiro tungkol sa'yo. Tumawa siya habang umiiyak. Oo. 1,000 beses na oo. Isinuot ni Dante ang singsing sa kanyang daliri. Pagkatapos ay marahan niya itong hinalikan sa noo. Kinabukasan, nagkaroon ng family dinner sa bahay ng mga Romero. Naroon sina Direktor Romero, Helena, Aling Sinta at Dante. Masayang nagkukwentuhan ng lahat. Biglang dumating ang courier. Package po para kay Miss Lira. Binuksan niya ang kahon. Biglang nalaglag ang isang lumang teddy bear. Kasunod dito, isang lumang larawan. Sanggol siya. Karga ng isang lalaking nakatakip ang mukha. Sa likod ng litrato ay may sulat. Hindi pa tapos ang kwento mo. Kasama rin ang isang USB. Agad itong binuksan ni Beth sa laptop. May lumabas sa video. Si Dr. Adrian Montenegro. Lira, kung napapanood mo ito, ibig sabihin, handa ka nang malaman ng buong katotohanan. Tahimik ang lahat. Ikaw ang unang batang nabuhay gamit ang experimental blood therapy. Hindi ka aksidenteng dinukot.
Ikaw ang pinakamahalagang ebidensya ng pinakamalaking medical scandal sa bansa. Nanlaki ang mga mata ni Direktor Romero. Hindi. Ngunit hindi pa tapos ang video. At may isang taong tumulong sa akin. Unti-unting lumabas sa mukha ng kasabwat. Nanginginig ang kamay ni Helena. Ako. Mahina ang boses niya. Hindi. Ngunit malinaw ang video. Kasama niya si Adrian. 20 taon na nakalipas. Napatras si Direktor Romero. Helena, Namumutla itong umili. Hindi yun ang buong kwento. Biglang tumayo si Lira. Tama na! Napatingin na lahat sa kanya. Hindi ako maniniwala sa isang lumang video lang. Lahat kayo may pagkakataong magsabi ng totoo. Tapos ng panahon at pagtatago. Tahimik na tumulo ang luha ni Helena. Anak, may kailangan akong aminin. Ngunit bago pa siya makapagsalita, yumanig ang buong mansyon. Sumabog ang gate. Kasunod doon ay pumasok ang 3 itim na SUV. Bumaba ang mga armadong lalaki. Sa gitna nila, nakatayo si Serena. Nakasuot ng itim. Nakangiti. Congratulations sa engagement! Sayang, hindi na kayo aabot sa kasal. Agad na itinulak ni Dante si Lira sa likuran niya. Kasabay nito, inilabas sa mga bodyguard ng Romero ang kanilang mga baril. Nagkaroon ng tensyon. Tahimik, hanggang sa magsalita si Serena. Hindi ako naparito para makipagbarilan. Kinuha ko lang ang taong sa amin talaga. Tinuro niya si Lira. Siya ang pag-aari ng Montenegro. Mahigpit na hinawakan ni Lira ang kamay ni Dante. Sabi mo sa amo mo. Malamig niyang sagot. Hindi ako gamit. Ako magpapabagsak sa kanya. Ngumisi si Serena. Subukan mo. Bigla niyang inihagis ang isang maliit na remote. Kasabay noon ay tumunog ang alarm ng mansyon. Namutla ang chief of security. Sir, may bomba sa basement. Nagkatinginan si Lira at Dante. Muli na namang kailangan nilang mamili. Habulin sa Serena o iligtas ang buong pamilya. May bomba sa basement! Hindi na nagdalawang isip si Dante. Lira, ilabas mo sila papa, mama at lola. Hindi kita iiwan. Huwag na matigas ang ulo. Hinawakan ni Lira ang magkabilang pisngi ni Dante. Magkasama tayong papasok doon. Ngumiti ang binata. Alam ko yan ang isasagot mo. Mabilis silang bumaba sa basement kasamang bomb squad. Pagdating nila, isang metal case lamang ang naroon. May timer. Kinabahan na lahat. Ngunit napansin ni Lira ang kakaiba. Walang explosive smell. Lumapit ang bomb expert. Binuksan niyang scanner. Makalipas ang ilang segundo. Fake bomb! Napahinga ng maluwag ang lahat. Ngunit biglang bumukas sa metal case. Hindi bomba ang laman, kundi isang hard drive at isang liham. Binuksan ni Direktor Romero ang sulat. Nakasaad, kung gusto mong malaman kung sino talaga ang nagtaksil sa'yo, panoorin mo laman ng hard drive. Tahimik ang buong basement. Agad itong ikinabit ni Beth sa laptop. May isang video. Lumabas ang batang Helena. Kasama si Dr. Adrian Montenegro. Isandro, umiiyak na sabi ni Helena sa video. Pinagbantaan nila akong papatayin ka. At papatay ng anak natin. Napalabas silang kasabot ako. Pero ang totoo, ako nagpalihim kay Lira para iligtas siya. Tahimik ang lahat. Patuloy ang video. Ipinagkatiwala ko siya kay Aling Sinta. Si Adrian na nagpakalat at dinukot siya. Napaluha si Helena. Pinatawad mo sana ako. Hindi na napigilan ni Direktor Romero. Mahigpit niya niyakap ang asawa. Patawad. Akong hindi naniwala sa'yo. Biglang tumunog ang cellphone ni Lira. Video call. Si Serena. Sa likod niya, nakatayo si Dr. Adrian Montenegro. Unang beses sila nakita mukha nito. Matangkad, malamig ang tingin, at walang bahid ang pagsisisi. Good evening, Lira. Akong gumawa sa'yo. Naningkit ang mga mata ni Lira. Hindi. Ang nagpalaki sa akin ay ang lola ko. Ang nagmahal sa akin ay ang pamilya ko. Hindi ikaw. Ngumisi ang doktor. Matapang. Parang nanay mo. Sayang, pareho kayong mawawala. Pinatay nito ang tawag. Kinabukasan, naglabas ng warrant of arrest ang korte laban kay Dr. Adrian Montenegro. Kasama sa mga kaso ang
kidnapping, human trafficking, illegal medical experimentation, academic corruption, attempted murder. Ngunit bago pa makarating ang mga otoridad, nakatakas na ito, kasama si Serena. Habang nag-iimpake ang dalawa sa isang pribadong airstrip, biglang huminto ang eroplano. Bumaba ang piloto. Sorry, hindi kayo makakaalis. Kasunod noon, dosenang sasakyan ng NBI ang pumasok sa runway. Sa unahan, nakatayo si Lyra, kasama si Dante at si Direktor Romero. Gumiti si Serena. Akalain mong umabot kayo? Sumagot si Lyra. Hindi pa. Kami ang tatapos. Biglang bumunot ang baril si Adrian. Itinuto kay Lyra. Ngunit bago pa siya makaputok, may naunang putok. Tinamaan ang baril sa kamay ni Adrian. Nahulog ito sa semento. Lumingon silang lahat. Si Aling Sinta. May hawak na license revolver. Tahimik nitong sinabi. Hindi mo na muling masasaktan ng apo ko. Mabilis na dinamba ng mga operatiba sina Adrian at Serena. Habang kinakaladkad si Serena papasok ng sasakyan, sumigaw ito kay Lyra. Hindi ka magiging masaya! Ngumiti si Lyra. Nagkamali ka. Hindi ko kailangan ng pagkatalo mo para sumaya. Kailangan ko lang hustisya. Tahimik na yumuko si Serena. Sa unang pagkakataon, wala na siyang maisagot. Makalipas ang 6 na buwan, napuno ng puting bulaklak ang isang hardin. Nakaharap si Dante sa altar. Habang dahan-dahang naglalakad si Lyra, suot ang kanyang simpleng puting wedding gown. Nakatayo sa magkabilang gilid sina Aling Sinta, Direktor Romero at Helena. Lahat sila'y umiiyak. Ngumiti si Dante. Anong iniiyak mo? Natatawang sumagot si Lyra. Kasi sa wakas, wala nang hahabol sa atin. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng lalaki at sabay silang humarap sa bagong buhay na pinili nilang buuin. 3 buwan ang lumipas. Nahatulan ng korte si Dr. Adrian Montenegro ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa kidnapping, illegal human experimentation at tangkang pagpatay. Si Serena Montenegro naman ay napatunayang nagkasala sa conspiracy, cybercrime, academic fraud at extortion. Akala ng lahat, tapos ng lahat. Ngunit mali sila. Puno ng puting rosas ang maliit na chapel. Naglalakad si Lyra sa aisle habang nakangiti. Sa kanyang kanan ay si Direktor Romero. Sa kaliwa naman ay si Aling Sinta. Handa ka na ba, anak? Tanong ng direktor. Gumiti si Lyra. Matagal ko nang pinangarap ang araw na to. Sa harap ng altar, hindi maalis ang ngiti sa mukha ni Dante. Ang ganda mo. Pulong nito. Alam ko. Natatawang sagot ni Lyra. Napailing ang pari. Pwede na ba tayo magsimula? Nagtawa na ng lahat. Kung may tutol sa kasalang ito. Biglang bumukas ang pinto ng simbahan. Lyra! Lumingon ng lahat. Isang babae ang humahangos papasok. Si Clarice. May tumakas! Nanlaki ang mga mata ni Lyra. Sino? Serena! Natahimik ang buong simbahan. Kasabay noon, sa likod ng chapel, may isang babaeng nakasuot ng itim na hoodie. Tahimik niyang tinutok ang isang maliit na baril. Target, si Lyra. Ngunit bago pa siya makaputok, may naunang putok. Tinamaan ang baril na tumilapon ito sa damuhan. Mula sa likuran ng puno ay lumabas ang isang NBI agent. Kasunod ang iba pang operatiba. Napalibutan si Serena. Gumiti lamang ito. Late na kayo. Bigla nitong inilabas ang cellphone. Pinindot ang isang button. Kasabay noon ay umalingaw-ngaw ang boses sa speaker ng chapel. Lyra, boses si Serena. May huling regalo ako sa'yo. Biglang bumukas ang malaking LED screen sa loob ng simbahan. Lumabas ang CCTV footage. Ngunit hindi si Lyra ang nasa video, kundi si Serena. Makikitang siya mismo ang nagtatanim ng pera sa locker ni Lyra. Siya nag-utas kay Isabel. Siya nagbabayad kay Carlo. Siya nagpapaputok sa mansyon. Tahimik ang buong simbahan. Namutla si Serena. Hindi. Napatingin siya kay Clarice. Ilang buwan ko itong tinago. Sabi ni Clarice habang umiiyak. Pagod na akong magsinungaling. Tuluyang bumagsak sa tuhod si Serena. Habang nilalagyan siya ng posa sa mga operatiba, tumingin siya kay Lyra. Bakit mo ako pinatawad? Mahinahon ang sagot ni Lyra. Hindi kita pinatawad para sa'yo.
Pinatawad kita para makalaya ako sa galit. Tahimik na napayuko si Serena. Sa wakas, tinanggap na niya ang kanyang pagkatalo. Ilang minuto lumipas, muling nagsimula ang seremonya. Pwede na ba tayo magpatuloy? Nakangiting tanong ng pari. Tumawa si Lyra. Opo, Father. Sana wala nang susunod na kontrabida. Nagtawa na ng lahat. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. Maigpitan niyakap ni Dante ang asawa at buong pagmamahal niya itong hinalikan. Umalingaw-ngaw ang malakas sa palakpakan, kasabay ng paglipad ng puting mga kalapati sa langit. 2 taon matapos ang lahat, masaya nang namumuhay sina Lyra at Dante. Si Lyra na ngayon ang Vice President ng Romero Foundation na nagbibigay ng scholarship sa mahihirap na estudyante. Si Dante naman ang CEO ng Marasigan Group. Si Aling Sita ay komportable nang namumuhay kasamang buong pamilya. Isang umaga, tumakbong 5 taong gulang na batang babae papunta kay Lyra. Mama! Niyakap niya ang bata. Lumapit si Dante habang kargang isa pa nilang kambal na lalaki. Ready na ba kayo? Nakangiting tanong nito. Saan? Maghatid tayo ng scholarship. Napatingin si Lyra sa malaking gusali ng Lyra Scholarship Foundation. Napangiti siya. Naalala mo ba yung paunan ko nun? Tumawa si Dante. Hindi ko makakalimutan. Hindi rin ako. Hindi dahil pinagtawanan yun ng iba, kundi dahil doon nagsimula ang pinakamagandang kwento ng buhay natin. Maigpit silang nagyakap habang pinagmamasdan ng daan-daang scholar na masayang pumapasok sa paaralan. Mula sa isang simpleng baunan na buong isang kwento ng katapangan. Mula sa isang babaeng tumangging yumuko na buong isang pamilya puno ng pagmamahal. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Lyra at Dante. Sana po'y nagustuhan niyo ang kwentong ito at kinapulutan ng aral. To God be the highest glory. Hanggang sa muli, paalam!